Mas magiging passionate ka kapag mas lumalapit ka sa Diyos. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Binigyan ka ng Diyos ng puso. Naglagay siya sa iyo ng mga passion, desires at mga pangarap. Pero kapag hindi nakasentro sa Kanya ang mga ito, pwedeng magamit sa maling paraan, maabuso o masayang lang. Maraming tao ngayon ang passionate sa iba't ibang bagay. May pangarap, ambisyon at talento. Pero hindi pa rin siya masaya. Bakit? Dahil kapag mali ang pinaggagamitan ng passion natin, nauuwi ito sa emptiness at frustration. Baka naman iniisip mo ngayon, parang wala naman akong passion sa kahit anong bagay. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nun? Posibleng disconnected ka sa Diyos. Hindi ka pwedeng malapit sa Diyos pero walang sigla spiritually. Kapag connected ka sa Kanya, para kang nakasaksak sa 220 volt na source of power. Nagkakaroon ka ng buhay, energy at passion. Ang Diyos ay passionate na Diyos. Siya ay emotional. Kaya tayo may emotions ay dahil ginawa niya tayo according to His image. Mahal ka niya ng walang hanggan. At nasasaktan siya kapag mas inuuna natin ang ibang bagay kaysa sa Kanya. Pero kahit ano pa ang nagawa mo, mahal ka pa rin niya. Yan ang totoong passion. Kapag araw-araw kang lumalapit sa Diyos at naglalaan ng oras sa Kanya, hindi mo mapipigilan magkaroon ng passion. Unti-unti mong mararamdaman ang puso ng Diyos para sa mga tao. Magiging mahalaga sa iyo ang mga mahalaga sa Kanya. Kasi habang mas nakakasama mo ang isang tao, mas nagiging katulad mo siya. Gusto mo bang magkaroon ng mas maraming energy at enthusiasm sa buhay? Alam mo ba kung saan nanggagaling yon? Ang salitang enthusiasm ay galing sa salitang entheos, nang ibig sabihin ay in God. Kapag puno ka ng Diyos, nagiging enthusiastic ka. Habang mas lumalapit ka sa Diyos, mas nagkakaroon ka ng passion, sigla, at spiritual strength. Pero habang lumalayo ka sa Kanya, mas nagiging bored, cold, at walang gana ang spiritual life mo. Pero, choice mo yon. Sabi ni Jesus, "Look, I am standing at the door and knocking. If anyone listens to my voice and opens the door, I'll come in and we'll eat together." Revelations 3 verse 20 ng God's Word Translation. Matagal nang kumakatok si Jesus sa puso mo. Pero hindi niya ipipilit ang sarili niya. Kailangan mong buksan ang puso mo sa Kanya. Think about this, my friend. How do the people you spend time with and the activities you do affect your passion for God? Paano naapektuhan ng mga taong kasama mo
at ng mga ginagawa mo ang passion mo para sa Diyos. Pag-isipan mo yan. Number 2, think about this. What are you passionate about? And how can that passion brings glory to God? Ano ang passion mo ngayon? Paano mo ito magagamit para magbigay ng glory sa Diyos? At pangatlo, think about this. What changes in your schedule might help you prioritize a quiet time with God every day? Ano ang pwede mong baguhin sa schedule mo ang makakatulong para mas maging consistent ang quiet time mo kay God araw-araw? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At sa araw na ito, piliin natin magtiwala sa Diyos na may hawak ng lahat.